Good morning po sa inyo lahat and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year po. And then, what the best way to celebrate our new liturgical year with a hope. Kakaiba po yung New Year natin, no? Sa yung Chinese kasi, dinintroduce sa atin yung mga paputok, yung loud noises. Pero our New Year is different because it proclaims hope. It proclaims inihanda niya tayo. We are preparing for the coming of the Messiah. Ito po yung New Year natin. And kakaiba po, very uplifting sa spirit natin. Mayroon tayong magandang hinaharap. Now, early this year, I was able to be in Tacloban City in Leyte. Parang first time ko yata nagpunta doon. And during my stay there, one of our supplier, habang nasa meeting sila, pinahiram sa akin yung sasakyan niya. Sabi niya, mag-ikot-ikot muna ako doon and siguro adventurous ako na nag-drive ako sa Tacloban kahit hindi ko alam yung mga kalye doon. And ang gamit ko lang is the ever-reliable Waze. So, ikot-ikot ako doon. Then may nagpin lang ako kung saan ako pupunta. Then nag-turn right ako. Sabi ko, lalaki ng kalye dito. Walang traffic. Dire-diretso. So drive ako doon. Mabilis yata yung drive ko noon. Tapos may nakita ako ng sign na bridge close. Ano kaya ibig sabihin ng bridge close? Sabi ko. Hindi ko pinansin. Dire-diretso lang ako. Papaganyan-ganyan yon. Nung mga around 300 meters na lang ako sa pupuntahan ko, nung pababa, pa-hill kasi yun pababa na ako, doon ko na-realize, yun pala ibig sabihin ng bridge close. Sira yung tulay. So, ibig sabihin, hindi makakaraan, hindi ako makakapunta, kaya pala yung mga tao sa paligid nakatingin sa akin. So since hindi ako makakapunta, bumalik ako. So, para sa akin yun yung scripture natin ngayon. It's full of warning from the psalm reading, Old Testament, New Testament, and the Gospel. And Advent season, as we prepare, the scripture warns us. Sabi nga doon sa Old Testament, Israel being yung family, chosen family na deliberate sa Egypt, sila yung pinili ng Diyos, pero hindi sila nakinig. Sabi, matalino naman tayo. Ako, alam ko naman yung bridge close English naman yun, hindi naman Bisaya. So, bakit hindi ako naniwala? Diba? So tayo, alam natin ang signs. Alam natin kung ano yung mga warnings. Sabi nga sa isang example sa Old Testament, ang isang bird, ang isang ibon, hindi natatrap kung walang pain. Di ba? So, mga basic lang mga simple warnings lang. And yet, tulad ng Israel, hindi sila nakinig. Kaya they were able to na conquer yung bansa nila. And sa New Testament din, kay Peter, sabi ni Peter din sa 2 Peter, sabi niya, sila, mismo, makinig tayo sa kanila, sa apostles, kay Peter. Makinig tayo sa scriptures, sa kanila, kasi personal nilang na-witness si Lord. Diba? Personal nilang narinig si God na nagsabi, "This is my son, whom I am well pleased." Ang scriptures po, nakalagay dito, hindi po ito kwento lang na pinagpasa-pasa, na nabasa, o hindi ito chismis lang na nakita natin, kundi mga totoong pangyayari po ito. Before, hindi naman ganito ang scripture, hindi naman sama-sama na. It was a letter, di ba? Letter of Paul, letter of Peter, tapos the gospel, mga ibang kasulatan. Hiwa-hiwalay po yan. Hanggang sa, inspired by our early church fathers, it was inspired by the Holy Spirit na pinagsama-sama. And right now, it was conveniently compiled for us. Yung sinabi ni Peter na they personally witnessed Christ, the glory of Christ. Nung sinabi niya sa early church natin, pinasa yun hanggang sa makarating na sa atin ngayon. Na sinasabi sa atin ngayon, makinig kayo sa amin. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Na this is a warning for us. And true enough, pagbungad ng gospel, ang unang ginawa ni Christ, He cleansed the temple. Pinagtatapon niya yung mga tables and chairs, mga money laundering.
lininis niya ang templo. Then, second na ginawa niya, he cursed the fig tree kasi it was not productive. For me, ito po yung reflection. Tatlong bagay, tatlong reflection na nabuhay sa aking puso. First is we heed the warnings. Alam na po natin, hindi naman po kailangan maging scholar ka at maging theologian ka sa warnings. Mga basic lang sa pang-araw-araw sa buhay natin. Second, in anticipating the Messiah, we have to clean our lives. Diba? Ayusin po yung sarili natin. Naalala ko nung my father kasi sa OFW nung nag-aaral ako. And alam ko na po pag darating siya. Kasi yung nanay ko naglilinis. Naglilinis kami kasi darating na yung father ko, darating yung daddy ko eh. So, yun po. We are expecting the Messiah and tayo din, kailangan maglinis din po tayo. We have to prepare. Secondly, we have to be productive. Let us not be the fig tree na kinurse ni Christ because walang prutas na nakita. Our leaders, the bishops, the House of Bishop has given us the direction, especially for this year, for the next coming year. Nung convocation, we are asked to go forth. And the Patriarch even said, go forth and proclaim the love of Christ. Yun ang instruction sa atin. Now this year, sa Cathedral sa Diocese of Northern Luzon, our theme is to enlarge our borders. Now this theme is not just for the church lang, kundi sa personal lives natin. We have also to enlarge our borders. Wag natin isipin na ang buhay ko hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang ang career ko, hanggang dito na lang mangyayari sa akin. Pero we ourselves, we are tasked, we are empowered also to enlarge our borders every day. What we have right now is a Christian living. Yung Kristiyano po tayo. Yun po yung identity natin. And we have to enlarge that identity. Now, it may be difficult. Diba? Mahirap yung tatlong bagay. Heed the warnings, cleanse our temple, be productive. It may be difficult, but what Christ said, na through Him, magagawa po natin yan. Yun po yung dahilan kaya binigay ni God si Christ for us to have a relationship with Him. And doon po natin na-appreciate ang Eucharist. Every time we take the Eucharist, that is become alive in us, that Christ is in us. Because we are taking Him. I encourage everybody to, as much as possible, take the Eucharist daily. And that, lalo na every Sunday. So, yun po, naway maging buhay po sa atin yun na through Christ, there's hope. Through Christ, kaya po natin harapin yung pinapagawa sa atin. Amen.